lovely day! Good morning mga kapuso! Welcome sa Lovely Day! Summer na naman po at habang painit ang panahon, painit din ang painit ang handog namin para sa inyo. Dito lamang sa Lovely Day! Mga alagang aso at pusa, iniligtas ang kanilang mga amo sa tiyak na kapahamakan. Yan ang matatapang at very loyal na pet heroes. Kulugo ba ang inyong problema? Well, don't worry! Dr. Wart is here! Ang inyong wart ay magdi-disappear! Gusto nyo bang yumaman at makapagpatayo ng ganito kalaking mansyon? Aba, nasa squid balls lang daw ang sikreto dyan! Alamin ang secret to success ng King of Balls dahil kaya nyo rin ito! At samahan sa isang exciting na tour around Calamba, Laguna ang ating starstruck balikbayan na si Christian sa ganda ng Pinas. Oy! Umuusok na good news ang handog namin para sa inyo ngayon. At syempre pampabuenas ang mga pet heroes! Mga dakilang aso at pusa na nagpamalas ng kanilang katapangan at katapatan sa pamamagitan ng pagliligtas ng buhay ng kanilang mga amo. Kilalanin natin ang mga super cute pets na ito. Uy! May party yata! Pero ang mga rumarampa hindi mga tao kundi mga pets. May grand eyeball sila sa park ng Eastwood dahil sa isang special na okasyon. Aba, may mga attitude pala ang mga pets na ito. Pero wag tayong matens dahil depormahan ang labanan sa event na ito. Ang balita ko, mga super galing at super tapang na pets ang bibigyan ng award dahil sa kanilang mga extraordinary deeds. Super Pet Hero! Tada! Nyak! Hindi po ganyan! Nasaan ang sunog? Itong si Pachi, hindi mapakali, laging tense. Paano naman? Di pa rin ma-forget ang nangyari last January. Isang malaking sunog ang naganap sa talyer ng kanyang mga amo. At dahil alert na alert ang machong aso, to the rescue siya. Ah, yun ba? Kasi ganito nangyari. Isang madaling araw, habang natutulog ako sa labas ng bahay, may naamoy akong kakaiba. Naku, sunog pala. Sinubukan kong humingi ng saklolo. Saklolo! Saklolo! Pero dahil tulugan lahat, walang pumansin sa akin. Naku, inaalala ko ang mga amo ko. Natutulog pa sa loob. Hindi na ako nagdalawang isip. This is a job for Super Pachi! Narinig namin na tawol si Pache. Nagising na kami noon. Binuksan ko yung yung ilaw namin. Yun nga, humusok na dito. Lumalabas dito sa gilid ng yung usok. Talaga namang effective ang superpowers ni Pachi dahil 4 na tao ang nagising at naligtas niya dahil dito. Kaya pagkatapos ng sunog, proud na proud ang ating bida. Wow! At di lang yan, super bida din ang kanilang katapangan all over the news. Siguro kung dahil kay Pache, maaaring isa rin kami siguro sa naano dito o yung mga gamit namin. Kasi siyang parang nanggising sa amin eh. Oh, may hihirit pa ba sa inyo? Meow! Did I hear it right? There's a cat! Oh, medyo soplada ang dating ha? Meow! Itong si Toby, masyadong antisocial. Nasa ilalim ng lagi ng bed. Hindi mahilig makimingle sa ibang cat sa house. Pero siya ang pinaka-espesyal para sa kanyang mga amo. You know why? Isang gabing madilim at tahimik ang lahat na natutulog nang biglang may naamoy si Toby na nasusunog sa kwarto ng batang si Andre. Ang cat nagpunta agad sa mami ni Andre at gising to death dahil baka maging dead si Andre any monument.
nag-right ako papunta sa ano niya, sa kainan niya. Nag-left siya sa room ng son ko. So nagulat ako, sabi ko, bakit kaya? Pagtingin ko, endo na, may fire na yung room ng son ko. Nagsimula ang sunog sa electric fan ni Andre. Nang mag-overheat, gumapang ang apoy sa rubber mat. At ilang di pa lang ang layo ni Andre mula sa sunog. Ay, katakot! Bayani si Toby sa mata ng pamilya Bilyar, pero mukhang ibinabalik lang ni Toby ang respeto at pagmamahal na ibinibigay ng pamilya sa kanya. Kaya naman, sina Pachi, Dagul at Toby ang bida ngayon. Sila kasi ang pinarangalan ng Philippine Animal Welfare Society dahil sa ginawa nilang kabayanihan para sa kanilang mga amo. It's a matter of mutual pride. And you know, your pet knows it too, huh? Because then, lalo na kung just plain, you know, askal, no? Like Tagol. He knows his worth now. You know, meron na siyang, he's a little more, he's got more personality and things like that. And that is, we owe it to them also. Kaya naman, deserve nila ang medalya at paghanga natin. O applause naman dyan dahil ito ang good news. Kulugo ba ang problema nyo o meron kayong nunal na gustong ipatanggal? Have no fear! Dr. Wart is here. Susolusyonan niya ang problema ninyo sa mga kulugo at nunal with his amazing painless wart remover cream. Ayaw niyong maniwala? Press, what's this? Mommy, wart ba to, Mol? Ha? Sino ka? Ako si Super Inventor Bakit ano kailangan niyo sa akin? para maalis yung warts mo. Ano gagamitin mo? Cream lang ang katapat niyan. Isa sa mga problematic na skin problem ng mga babae at lalaki ay ang warts. Lalo na't kung medyo malalaki at madami ito. Tingnan nyo nga itong si Mang Rodolfo, empleyado sa isang kumpanya. Napipilitang pumasok kahit nasan damakmak ang warts sa mukha at katawan niya. Ako, alam mo, hiyang-hiya nga ako pag lumalabas ako dahil punahin ng mga tao eh. Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang solusyon sa pagtanggal ng warts, tulad na lang laser at pag-oopera. Isang Pinoy ang nakatuklas kung paano gagamutin ang makukulit na warts. Meet Super Inventor, Dr. Rolando de la Cruz. Isang katangi-tanging imbensyon na cream na galing sa isang kasoy. Mula sa kasoy, at pagtapos ginawa kong cream. Pagkatapos nakakatanggal na siya ng mga iba't ibang klaseng virus. Para mas lalo pa kayong maniwala, pagmasdan nyo ang transformasyong nagawa kay Mang Rodolfo mula dito hanggang dito. Ngayon, medyo confident na ako sa aking sarili. Hindi na ako nahiya, nakakaharap na ako sa medyo anong tao. Kaya anong siya, babae, lalaki, bata. Dahil sa cream na ito, si Dr. De La Cruz ay nabigyan ng gold medal sa Europe's largest invention show noong 2001 at marami pang iba. Dahil nga sa kakaibang imbensyon na ito, naging tanyag siya. Sa katunayan, makikita ang mga klinik niya sa iba't ibang malls dito sa Pilipinas. O, diba? Sino ba naman ang makapagsasabing isang Pinoy ang makakasolve ng isa sa mga common beauty problems ng mga tao? Pinoy Inventor, Rolando de la Cruz. Yung mga ibang mga gusto pa mag-invento o natulad nitong inimbento ko, huwag silang mawala ng pag-asa. Fantabulous! Si Dr. Wart, diba? Dahil sa kanyang imbensyon na wart cream, aba, hindi na tayo mamumroblema sa nunal, kulugo, at kung ano-ano pang tumutubo sa ating mga balat. At nitong April 1 nga, nadagdagan na naman ang mga medalya ni Dr. Wart mula yan naman sa International Exhibition of Invention sa Moscow, Russia. At syempre, taray ng lolo nyo, diba? Way to go, kulugo! Gusto nyo bang yumaman? I'm sure gusto nyo yumaman. Pero syempre, bawal ang utang. Ang sikreto, squid balls at kikiam. Oy, sandali huwag nyong mamalitin tong piniritong balls na ito dahil ito ang nakapagpatayo ng mansyon ni Mel Flores, ang squid ball magnet na may-ari ng Kiss, ang King of Balls. Eto,
Panoorin ninyo ang sikreto at syempre, kaya nyo to! Maraming pera pala sa kalsada. Ito ang na-discover ni Mel Flores, kaya iniwan niya agad ang trabaho niya bilang operations manager ng dalawa sa pinakamalalaking fast food chains para magtinda ng squid balls at kikiam. Empleyado ka, ang income mo kahit anong sipag mo hanggang ganun lamang. Pero hindi ganon kadali ang pagsabak ni Mel sa negosyo. Wala akong pera talaga. Inutang ko yung kapital ko dyan. Ngunit dahil sa gusto talagang pangatawanan ni Mel ang negosyong pinasok, talagang kinarir niya ito. Pag sarili mong negosyo, ikaw lahat ang gagawa. Minsan, pagod na ako. Uwi ako ng gabi. Ako pa magluluto ng sauce. Magbibilang pa kami ng benta, babalansihin mo pa. So, natutulog ako, alas 2:00 ng umaga. Pero tiniis ko yun. Because sabi ko nga, anyway, simula lang naman ito eh. At hindi siya pumayag maging hadlang ito para maabot ang pangarap na kasaganaan. Sabi nga niya, Kung nilagyan ka ng baralya sa harapan, kailangan mong talunin, kailangan mong dumaan sa ilalim, kailangan mong dumaan sa kanan, sa kaliwa, mag-isip ka. Di ba? sa diskarte, panalo itong si Mel. Kaya naman, 4 years pa lang ang Kiss King of Balls. Ang dalawang cards nito, umabot na sa 265 and still growing. O, diba? Hindi, simple lang ang aking hinaharap nun eh. Basta, may kakainin tayo ng maayos sa araw-araw, makabayad tayo sa ating utang, and at the same time, makatulong tayo sa ibang tao. At ang dream house nilang ito, katasto ng squid balls at kikiam. Nakaka-inspire, diba? Lahat ng business ay mahirap sa simula. Basta may sipag, tiyaga at mabuting plano, siguradong aasenso ka. Kung nakaya ko, kaya mo rin. Grabe pare-pareho lang talaga ang recipe para maging tagumpay sa kahit na anong bagay. At pagbali-balik na rin mo man ang mundo, tanging sipag at tiyaga ang secret to success! Ang Mount Everest ang highest peak sa buong mundo at isang grupong Pinoy ang susubok na akyatin ito. Ang kauna-unahang Philippine Expedition Team na may 20 ang miyembro. Matinding paghahanda ang gagawin ng ating grupo tulad ng 2 taong training sa Malayan Mountaineering School in Manali, India. Pupuntahan naman nila ang Nepal at Tibet sa taong 2005. Parte rin ng kanilang paghahanda ang pag-akyat sa 8 major mountains sa last quarter ng 2006. Grabe! Matindi talaga ang mga kababayan nating mountaineers. Malakas ang loob at matatag. Saludo kami sa inyo at good luck sa inyong expedition. Isa na namang good news hatid sa inyo ng Lovely Day! Sa kabukiran, sa bukid ko ng papel, ay sa bukid. Hey, Kuya! Hey, Love! Hey, yeah! Ha! Love! Bakit ganyan suot mo? Bakit ganito suot ko? Eh, Oo. syempre, Na? I'm inspired by, of Sino? course, Mariang Makiling. Maria Makiling. Sino yan? Mariang Makiling. Hindi ko- Si I Mariang don't know. Makiling, Oo. siya ang diyosa ng bundok. Makiling. Ah, ganun. Christian, mukha na ba akong diyosa? Diyosa? Yeah. Hindi ah. You look like more than a Diyosa. You look like the most beautifulest Diyosa sa mundo ko. Well, people, alam niyo to kasi yung si Christian. Ang mga magulang niyan, Pinoy, pero hindi yan dito ipinanganak sa Pilipinas. Kaya naman, ang lolo mo umuwi ng Pinas. Aba, hinahanap-hanap ang kanyang mga kakulay, kadugo. Totoo naman eh, di ba, Yes. Love? Pag-uwi ko dito sa Philippines, I learned how good it is to be a Filipino. Lalong-lalo na, Yes. Love, when I got to see how beautiful and rich our culture is. Di ba? So, samahan niyo ako uli pagpunta ako sa Calamba, Laguna, and we will relive the Filipino history that was made known to the world. Di ba? Look at that! Ako ay magre-rest at recreation today. The good news is malapit lang.
Sa paanan ng Makiling, sa makatabing bayan ng Calamba a los Baños, may mga resorts at pamilya at barkada. Walang init ulo, pero hot springs meron dito. Pumunta ako sa kanang van sa South Superhighway. We took the Calamba exit. Tapos, sa bayan ng Calamba, dinayo namin ang Aviles Bulalo Restaurant. Para sa lunch house specialty nila, ang mainit na bulalo. I'm gonna eat some bulalo para kumalakas yung bones ko. For mamaya, I'm going to Makiling. I'm gonna go swimming, have a really exciting day, so I need to eat the bulalo. See you guys. Hope you try some later. May best bulalo na, may best dessert din ang Calamba. Buko pie. Kilala sa coconut ang buong Laguna at sinubukan kong gumawa ng buko pie. Pero mas type kong kumain, no? National Heroes Town, itong Calamba. Si Jose Rizal ang idol nating mga Pinoy. He was born dito in June 19, 1861. Jose Rizal Museum na ngayon ang bahay ni Idol. Na-starstruck ako sa towns niya. Today, bisita ako sa bahay niya sa Calamba. Cool! Ito ang lugar kung saan naging part si Rizal ng isang pamilyang Pinoy, where he grew up learning and loving his country. Ako rin, my idol inspires me to love the Filipinos. Okay. It's almost sunset. Sa Mount Makiling area pa rin to. Dito sa Los Baños, Splash Mountain ang isa sa mga resorts kung saan natural na mainit ang tubig pa Mount Makiling, which is an inactive volcano. Lahat ng resorts dito, kumukuha ng tubig sa Makiling at inipon nila sa mga pools. 36 to 40 degrees Celsius ang temperature ng hot spring water galing dito at masarap magligo pag may slides pa. This place is beautiful. I feel like feels like a super large jacuzzi or something. So yun, I'm here at Splash Mountain. It feels like a paradise. This relaxing day is brought to you by the letter B. Kasi may bulalo, buko pie, bahay ni Idol Jose Rizal. Big slides, baths, at vulkan. Good news, for all these, Makiling is one of my favorite hotspots. So, join me next week for another journey. And always remember, yo, 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 and always smile. Wow, super strong word. Wow, okay. Okay, cut. Oy! Sa lahat ng ginawa mo sa Laguna, ano yung mga pinaka-favorite mo? I have to say, my most favorite place was Jose Rizal's house. Talaga? Gusto ko yun, oo, Bakit? gusto. Ba't naman? Kasi kahit di ko nakita siya in person, you know, I still felt his presence naman all over the place. Okay. Grabe! This guy is so great, love. Ay, Sobra, exactly. super great. From the things he achieved, how he inspired the revolution, he makes me feel so proud to be a Filipino. Di ba hindi lang maganda ang Pinas? Correct. Ang galing din ng Pinoy. O paano mga loves? Kita-kits ulit sa Sabado Alalahanin nyo at huwag nyo kalimutan, kahit pa bad trip kayo sa buong linggo, meron namang naghihintay na Sabado na magpapangiti sa inyo. And we will remind you, it's always a lovely day, basta may good news. Kaya, smile ka naman dyan and everything!